Kumusta na po ang kalagayan ni tatay? Isang araw sa isang ospital ay mahinahong tanong ng dalagang si Kara ang umalingaw-ngaw. Walang pagbabago, ganun pa rin. Malungkot na saad ng kanilang ina na si Lorena. Paano kung huminto na tayo sa pagpapakimotherapy sa tatay mo, anak? Agad na umiling-iling ang ulo ni Kara sa narinig. Hindi, Nay. Hanggat may chance pa tayong lumaban para kay tatay, lalaban tayo. Hindi natin siya susukuan. Mariing sambit ni Kara sa kanyang ina. Roon bumagsak ang luha ni Lorena. Pero tingnan mong tatay mo. Sobrang hina na niya. Nahihirapan na siya. Ayaw mo bang magpahinga na lang siya? Nahihirapan ka na rin, Kara. Nahihirapan na tayo. Umiiyak na saad ng ina ng babae na tinutulan ni Kara. Hindi ako papayag, nanay. Alam ko na gusto pa rin lumaban ni tatay at nangako ko sa kanya na hindi ko siya susukuan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, nay. Hinawakan ni Kara ang kamay ng umiiyak na ina. Ang sabi ng doktor, may pag-asa pa rin mabuhay at makasurvive si tatay through this cancer. Kaya hindi tayo susuko. Ako din pong bahala sa mga bills. Paninigurado ni Kara. Pinunasan ni Lorena ang kanyang muka. Anong balak mo? Halos libutin na natin tong probinsya natin para makahingi ng tulong. Pero wala naman tayong napala. Subalit ngumiti lamang si Kara. Wala nang pag-asa dito sa probinsya natin, ay. Kaya nung isang linggo, nag-decide akong magpatulong kay Laninya na humanap ng trabaho sa Maynila. Sa kabutihang palad may nahanap akong trabaho na consistent naman ng sahod. Ayos na rin mga tulong kesa sa wala. Assurance ang binigay ni Kara sa kanyang nanay na kinalaki ng mata nito. Pupunta ka ng Maynila para mga tulong? Wala naman akong alam sa ganyang plano mo, Kara. Saad ni Lorena. Napakamot naman sa kanyang ulo si Kara. Hindi ko talaga sinabi sa inyo, Nay. Saka sa mga ibang kapatid ko. Baka kasi ma-jinx. Humagikgik si Kara. Jinx? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Tumawa muli si Kara. Mausog, Nay. Dahil sa kakaibang term na yon, ang dalaga ay wala nang nakapigil pa kay Lorena para mahinang tumawa. Sa linggong alis ko papuntang Maynila, Nay. Subalit sa sunod na sinabi ni Kara ay nawala ang galak ni Lorena. Ano? Sa linggo na agad? Hindi makapaniwalang sambit ng kanyang ina. Napakabilis naman, Kara. Ngumiti ang babae bago hinawakan ng kanyang kamay. Mas ayos na yun, Nay. Mas maaga din tayong magkakapera. Pambobola ni Kara. Huwag niyo na po akong isipin. Kitang-kita ko sa mukha niyo na tutol kayo. Ay, hindi ko din sinabi agad dahil alam kong pipigilan niyo ako eh. O diba, tama ako? Mahina siyang hinampas ni Lorena dahil sa pangaasar nito. Paano naman kasi, anak? Akong nanay mo. Pero parang ikaw pang mas maraming sakripisyo para sa pamilya natin. Hindi na nga kita napagtapos sa kolehiyo. Tapos ganito pa. Napakarami mo ng pinagdaanan. Muli ay umiyak si Lorena kaya nanlalaki ang mata ni Kara na niyakap siya. Ano ka ba, Nay? Diyos ko naman ito. Saksakan ng OA sa katawan. Akala mo naman mamamatay ako sa Maynila. Patuloy na nagbiro si Kara kahit pa mabigat din ang kanyang loob dahil sa ginagawang pag-iyak ng kanyang ina. Pero itong seryoso, Nay. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kapag may pagkakataon, dadalaw-dalaw naman ako dito. At isa pa, mas kailangan kayo dito ng mga kapatid ko. Kaya ako na po munang bahala. Ang mahalaga, gumaling si tatay. Muling paninigurado ni Kara at niyakap ang katawan ng ina. Mabilis lamang na umikot ang mga araw para sa pamilya ni Kara sapagkat agad na dumating ang araw ng linggo kung saan kinakailangan ng magpaalam ni Kara sa kanyang pamilya upang makipagsapalaran sa Maynila. Paano, Nay? Tay? Mga kapatid? I gotta go. Masayang paalam ni Kara habang hawak ang kanyang bagahe. Mag-iingat ka sa Maynila, anak. Sambit ni Lorena na sinundan ng kanyang nakababatang kapatid. Huwag kayong mag-alala. Nay, kaya ko to. Sambit ni Kara at yumakap sa kanila isa-isa. Tatay, bumagsak ang luha ni Lucio.
Pasensya ka na sa pagiging pabigat ko, anak. Imbis na ako sanang pupunta sa malayo para magtrabaho. Bigla ay napaiyak ang kanyang ama kaya napangiwi si Kara. Ay Diyos ko, di patibag naman si tatay ay. Over naman sa iyak. Hindi na oy, mamaya mababae ka lang sa Maynila kaya mabuti pa na ako na lang pumunta. Biro ni Kara sa kanyang ama gamit ang pagiging Batanggenya niya. Piste ka talagang bata ka. Matigas na sambit ni Lucio. O siya, hindi naiiyak si tatay. Pero kunin mo to. Hindi to touchscreen na nasasabay sa uso pero at least pwede tayong makapag-usap habang nasa Maynila ka. Nandyan ang number namin. Pati nung kapitbahay natin para kung sakaling di mo kami matawagan. Sila tawagan mo. Bigkas ni Lucio at nangihinang inabot ang dikipad na cellphone sa anak ng dalaga. Maraming salamat tay. Kahit hindi ko alam saan nyo nabingwit to, malaking bagay to para sa akin. Hayaan niyo po pagdating ko sa Maynila at sa bahay ng amo ko, tatawag agad ako sa inyo. Paninigurado ni Kara bago sila muling niyakap habang naiiyak pa rin. Aalis na po ako, sasampa na sa barko. Paalam, mahal ko gyud kaayo. Tumatakbong nakaway si Kara habang papalayo sa kanyang pamilya. Kumuway din ang mga ito pabalik hanggang sa tuluyan ng nakasampa ang paa niya. Wala na. Lonely na tayo. Malungkot ng bulong ni Kara sa sarili. No more family comfort. Nakakaramdam ng lungkot si Kara habang nakaupo sa isang sulok ng barko, subalit na hinto ang nararamdaman niyang yon nang mapansin niyang gumagalaw ang bag niya. Anong meron? Nagtataka niyang tanong sa sarili at agad na hinablot ang bag. Ay, pisting yawa! Gulat na sambit ni Kara matapos makita ang paborito niyang biik na nasa loob ng dala niyang bagahe. Anong ginagawa mo dyan? Pabulong na sambit ni Kara. Subalit ito lamang ang tugon ng baboy. Hindi ka pwede dito, ipapahamak mo pa ako. Pinandilatan ito ng mata ni Kara, subalit hindi na niya magagawang ibaba ang biik dahil nagsisimula ng umalis ang barko. Roon ay mas lalo siyang walang choice kundi isama ang baboy. Huwag kang maingay, Chimoy ah. Banta ni Kara na tila naiintindihan naman ng alaga niyang kasama. Tumagal ang biyaheng barko ng isang araw. Subalit nang tuluyan ang makarating sa Manila Port ay agad siyang sinalubong ng pinsan niyang si Ninya. Welcome to Manila, bestie! Agad na bati ni Ninya sa pinsan. Hello! Bati pabalik ni Kara at roon ay nagsimula na silang magkamustahan dalawa. Agad din siyang hinatid nito sa terminal ng bus at binigay sa kanyang address ng bahay na papasukan niya bilang isang katulong. Pasensya ka na talaga at hindi kita masasamahan ng matagal. Hindi rin kita magawang mapatuloy sa bahay dahil alam mo naman kung saan lang ako nakatira. Paumanhin ni niya na hindi naman kinasama ng loob ni Kara. Ayos lang yun, insan. Naiintindihan naman kita. Tsaka isa pa, kaya ko ng sarili ko dito. Sa pagtulong mo pa lang sa akin na makahanap ng papasukan sa Maynila, malaking bagay na. Paninigurado ni Kara at muling niyakap ang babae bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa. Roon muling nag-isa si Kara. Agad siyang nag-asikaso ng ticket para naman sa sasakyang bus. Hoy, Chimoy, huwag kang malikot. Banta ni Kara habang inaayos ang ticket sa sasakyan. Chimoy! Subalit ayaw makinig ng biik dahil agad itong umalis sa hawak ni Kara at tumakbo palabas ng highway. Chimoy! Roon hinabol siya ng dalaga subalit nanlaki ng sobra ang mga mata ni Kara nang makitang may rumaragas ang kotse ang bubunggo kay Chimoy. Chimoy ko! Sigaw ni Kara kasabay ng malakas na pagbusina ng sasakyan ng isang lalaki. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Kara at ng biik ay nagmamadaling nilihis ni Lord ang kanyang sasakyan na tumama sa poste ng ilaw. What the actual heck? Agad na mura ni Lord matapos niyang makalabas sa umuusok niyang sasakyan. Chimoy! Subalit nang tumingin siya sa dahilan kung bakit siya nabangga ay mas lalong nagalit si Lord. Are you some kind of crazy woman? Muntik na kitang mabangga. Tapos nabangga ako sa poste. And here you are, una mo pang lalapitan niyang baboy na yan.
Galit na saad ni Lord habang matalim ang mata na nakatingin kay Kara. Subalit hindi siya tiningnan ng dalaga. Hey, naririnig mo ba ako? Galaiting sambit ni Lord at nagmamadaling lumapit kay Kara. Muntik mo nang mabangga ang biik ko. Matalim na sambit ni Kara bago siya tumingin kay Lord. Alam mo ba kung anong mga pinagdaanan namin para lang makapunta dito? Kung gaano kahabang pasisama namin? Paano na lang kung hindi ka nakaiwas? Nakapatay ka pa ng baboy. Sa paniniil ni Kara ay agad na napaawang ang labi ni Lord. What? Hindi makapaniwalang usad ni Lord. May gana ka pa talagang maging dramatic after what happened? Miss, to make things clear to you, ako muntik ng maaksidente. Kaya kung dapat may inaalala ka, ako yun. At hindi ang baboy mo na hindi ko alam kung bakit kasama mo. Kaibigan ko siya. Mariing sambit ni Kara. Magkasama kaming dalawa lumaki sa bukid namin. Tsaka isa pa, kasalanan mo rin naman eh. Kung hindi ka mabilis magpatakbo ng sasakyan mo, hindi ka sana makakadisgrasya. Sa pagiging palaban ni Kara ay mas lalong napipikon si Lord. Doon nag-igting ang kanyang panga sa inis. Miss, it was a damn green light of course tatakbong sasakyan ko. Clearly, you're the one who's at fault here. No, you're pig to be exact. I will report this incident to the police para magkaroon na kayo ng record niyang kaibigan mong baboy at para mabana kayo dito sa Maynila. Hindi maintindihan ni Lord kung bakit pinapatulan niya pang dalaga ang dala nitong biik. Basta ang alam niya, galit siya. Subukan mo. Kapag nireklamo mo ko, sasampahan din kita ng kaso. Baboy abuse. Lalo na bata pa si Chimoy. Child pig abuse. That's right. Mahabang sentence yon kasi bata pa ang na-assault mo. Ano? Try me. Banta ni Kara. Nanlaki ang mga mata ni Lord sa narinig. What the fuck? Mura ng lalaki. Ang kotse napapalitan at napapaayos. Pero kung buhay ni Chimoy ang nawala, hindi mo may babalik yun. Mariing sambit ni Kara bago binuhat ang biik at umalis na. Hindi ka man lang magsusorry. Sigaw ni Lord. Hindi naman ako yung tumawid. Sigaw pabalik ni Kara. Naiwan na lang natigalgal si Lord dahil sa nangyari. Ngunit nang mahimasmasan siya ay hinayaan niya na lang ang babae bago nagmamadaling binalikan ng kanyang kotse. Ayos ka lang ba, Chimoy? Ikaw naman kasi, makukulong pa tayo dahil sa kakulitan mo. Sumama-sama ka sa akin dito tapos ipapahamak mo ko. Pananaway ni Kara sa alaga. Roon huminga ng malalim ang babae habang palihim na nakatingin sa nagalit niyang binata. Gusto niya talagang humingi ng pasensya dito subalit natatakot na siya sa lalaki. Huwag mo nang ulitin yun ha, lalo na kapag nando na tayo sa bahay ng amo natin. Sambit ni Kara. Noon sa makaday, nagdalagbaboy, ang litsyo nandiyon na. Hindi kalaunan ay nakarating din ang dalaga sa binigay na address sa kanya ni Nina. Roon siya ay namangha dahil sa sobrang laki ng bahay na pagtatrabahuan niya. Grabe, parang palasyo na sa laki. Sambit ni Kara. Sa bagay, yung subdivision pa lang na ito, halata mo nang mayayaman ang nakatira. Pero mukhang itong bahay ata ng amo kong pinakamalaki sa lahat. Nangingiting saad ni Kara bago nag-doorbell. Magandang umaga po. Bati ni Kara sa sumalubong. Ikaw ba yung bagong mamamasukan dito? Tanong ng matanda habang nakangiti sa kanya. Tumango naman si Kara kaya agad siyang pinapasok nito. Naku, kahapon ka pa namin hinihintay. Pero huwag kang mag-alala. Alam naman nila, madam na galing ka pang Samar, talagang mahabang biyahe. Ang bili niya nga sa akin, pagpahingahin ka daw muna pagdating eh. Sa sinabing yun ng matanda, ay agad na pangiti si Kara sapagkat doon niya naramdaman na mabait ang amo niya. Mukhang mabait po si madam ah. Sambit ni Kara. Ay oo iha, mabait talagang pamilyang Consengco. Lalo na yung mag-asawa. Nga pala, ako si Marie. Ako yung mayordoma dito. Tawagin mo na lang akong nanay. Gusto mo bang ilibot kita dito sa bahay? Alok ng matanda, tumango naman si Kara bilang pagsang-ayon. Matapos maibaba ang mga gamit ay agad nang sumama si Kara sa mayordoma ng bahay. Roon inikot siya nito sa lahat ng sulok ng bahay na talagang kinamangha ni Kara.
Dito sa palapag na to, ang room ng young master. Sa unang kaliwang pinto ang eldest young master. Siya yung panganay pero nasa ibang bansa siya. Yung pangalawang pinto para sa bunso. At yung pangduloy para kay young master lord. Huwag mong papasukin yan basta-basta dahil ayaw niyang may pumapasok sa kwarto niya. Paalala ni Nanay Marie. Tumango naman si Kara habang tinatandaan lahat. Marami pa silang pinag-usapan nito hanggang sa may dumating na. Mukhang nandyan na si Lord. Ikaw nang magbukas ng gate at hindi ko pwedeng iwan itong niluluto ko. Utos nito. Pumayag naman si Kara at nagmamadaling pumunta sa gate bago pinagbuksan ang bagong dating na binata. Actually pare, hindi ko talaga in-expect yung nangyari kanina. I feel like I was in the merge of the... Nang makita ng lalaki kung sinong nagbukas ng gate, ay agad siyang napatigil sa pakikipag-usap sa cellphone. Ikaw na naman? Magkasabay nilang bulalas ni Kara. Anong ginagawa mo dito? Sabay ulit nilang tanong. Mariin na napapikit si Lord dahil sa inis. Pwede ba miss? Ako ang naunang magtanong sa'yo. Kaya ikaw ang maunang sumagot. Mariing sambit ng lalaki. Naglapat naman ang labi ni Kara. Ako yung bagong katulong dito. Ano, nasagot ko na ba yung tanong mo? Nang marinig yun ni Lord ay agad siyang napangiwi. No, hindi yan totoo. At kung totoo man, hindi ako papayag. I will make you get fired quickly. Mariing saad ni Lord at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Aba, bakit mo naman gagawin yan? Ano karapatan ang meron ka para gawin yan? Gulat na sambit ni Kara at agad na humabol kay Lord. Hindi siya nililingon nito kaya naman agad na sumabit ang dalaga sa braso ng binata upang mapahinto ito sa ginagawa niyang paglalakad. Let go of me, you prom girl. Sambit ni Lord. Kausapin mo muna ako. Ang gara kasi nang sinabi mo na ipapatanggal mo ko eh. Bakit? Sino ka ba? Ano ka ba dito? Hamak na tanong ni Kara na nagpangisi kay Lord. You didn't know me? Well, listen carefully, Promdi. Nag-lean forward si Lord sa mukha ng dalaga. I am Lord Conseco, the second young master of this family. Matapos sabihin yon, ay agad na nanlambot ang buong katawan ni Kara. Mas lumawak naman ang ngisi ng binata. Lord! Tawag ni Nanay Marie, nanlaki ang mata niya matapos makita na nakahawak sa braso ng lalaki si Kara. Anong nangyayari dito? Bakit hindi mo ata dalang kotse mo? Tsaka, ano yan? Sunod-sunod na tanong ni Manang. My car? Iniwan ko pa sa talyer because some stupid crazy prom girl with her beloved pig caused me an accident. May pang-asar subalit piko na sambit ni Lord. Ah! Naaksidente ka? Diyos ko, kauwi mo lang dito sa Pilipinas. Sigurado kung mababaliw ang mami mo kapag nalaman niya itong nangyari. Hysterical na sambit ni Marie. You heard that, Promdi? You better prepare an explanation later or you'll end up in prison with your pig. Banta ni Lord bago binawing braso niya sa dalaga. Roon ay gusto na lamang magpalamon sa lupa ni Kara dahil hindi niya inaasahan na. Amo ko pala yung nadisgrasya namin ni Chimoy. Sambit niya sa sarili. Mabilis na humantong ang gabi. Isang gabi kung saan unang beses pa lang sa trabaho ni Kara, subalit may foul na agad siya habang kaharap ang mga among kakasamahin. Lord, Kara, ano ba talagang nangyari sa daan? Mahinahong tanong ni Cindy, ang ina ni Lord. Unang nagsabi ang binata sa nangyari kaya naman bago pa magsalita si Kara ay agad nang kumilos ang dalaga at lumuhod sa harap ng mag-asawang Conseco. Ma'am, sir, mali ko po. Alam kong mali ko lahat ng nangyari kanina. Kunin niyo po ang buhay ko kung gusto niyo. O kaya parusahan niyo po ako. Pero sana labas na po si Chimoy dito. Kasalanan ko po dahil nagkulang ako sa pangaral sa kanya. Maluhaluhang sambit ni Kara na kinalaki ng mata nilang lahat dahil sa pagkagulat. Baliw talaga. Sumasakit ng ulo ni Lord sa dalaga. This is crazy. Natatawang sambit ng bunsong Conseco. Nagkatingin na naman ang mag-asawa bago tumawa. Iha, calm down. We're not going to punish you.
Alam naman namin kung saan ka nanggaling at marahil naninibago ka palang sa kalakaran dito sa Maynila. Kaya don't worry, hindi ka namin tatanggalin at bukas ang bahay namin para sa'yo. Sambit ni Cindy na sinang-ayunan ni Drake. Mom, you're supposed to fire her. Singhal ni Lord. Shut up, brat! Kailangan ni Karang tulong natin. Besides, I like her. Magaan ang loob ko sa kanya. And I know she's someone I can trust. Bumaling ang babae kay Kara. Iha, don't mind my son. He's immature sometimes. But he is good and very professional. By the time being, sigurado kong magkakasundo din kayong dalawa. Patanda ni Mrs. Conseco bago gumiti kay Kara. Asa, I will not go against your decision. But make sure na hindi ako guguluhin na babaeng yan. Lalo na yung baboy niya. Kung hindi sa kondo talaga ako magsistay. Matigas na sambit ni Lord bago umalis. Maraming salamat po, ma'am. Napakalaking bagay po sa akin na tinanggap niyo ako dito sa bahay niyo. Pangako po, hindi kami magiging sakit sa ulo ni Chimoy. Swear ni Kara na pinahintulutan naman ng mag-asawa. Subalit sa kanyang pananatili ay tila parang tinik sa lalamunan nilang dalawa ang magsama sa iisang bahay. Chimoy, tara dito! Tawag ni Kara sa kanyang biik. Damn it! Gulat na sambit ni Lord matapos niyang muntik na maapakan ang biik. Yung baboy mo na naman. Gagawin ko talagang tosino yan. Agad na niyakap ni Karang biik. Hindi ka na inaano ah. Bulong ng babae. Hindi ba babahong bahay dahil sa baboy mo? Tanong ni Lord habang papunta siya sa dirty kitchen. Ako po bang kausap niyo? Tanong ni Kara. May ibang tao pa ba dito? Tanong pabalik ni Lord. Sigurado naman ako na hindi dahil alagang-alaga ko si Chimoy. Marunong din siyang makisama. Promise. Ngumiti si Kara. Napatingin naman si Lord sa biik. Bakit ba kasi sa dami ng pwede mong maging alaga, baboy pa talagang napili mo? Nagtatakang tanong ng lalaki. Nagkipit balikat naman si Kara. Hindi ko din alam. Binigay lang kasi sa akin ng tatay ko yung nanay ni Chimoy. So nung nanganak, naging kasama ko na. Napangiwi na lang si Lord. For sure, yung family mo, weird din kagaya mo. 6 binata. Kumunot ang kilay ni Kara. Hindi ah. Kung kagaya kita na lumaki sa probinsya, hindi ganyan ang maiisip mo. Hayaan mo. Sana balang araw madala kita sa probinsya namin. Para naman makita mo kung paano kami mamuhay doon. Promise, mag-e-enjoy ka. Malawak ng ngiti at galak ang lumabas sa mukha ni Kara. At lahat ng yon ay malayang napanood ni Lord. I don't know if I would like that. Laking city ako. Laking ibang bansa. At kung dadalhin mo ako sa probinsya nyo, baka mapikon lang ako ng sobra dahil sigurado ko na higit 10 karang nandun. Ikaw pa nga lang sumasakit ng ulo ko. Magdadagdag pa ba ako ng kikilalanin? Piloso pong bato sa kanya ni Lord, subalit sa loob ng binata ay nasiyahan siya sa nilatag na plano sa kanya ni Kara. Medyo pangit ang ugali mo, no? Tanong ni Kara, inosente. Naibuga naman ni Lord ang iniinom niyang kape. Ganyan ka ba talaga magsalita? Gulat na usal ng lalaki. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sabi ni tatay, mas okay nang maging totoo kaysa makipagplastikan ako sa taong ayaw ko. Nakangusong sambit ni Kara. So ayaw mo sa akin? Tanong ni Lord. Wala akong sinasabi na ayaw ko sa'yo. Ang sa akin lang, sinabi ko na medyo pangit ang ugali mo. Medyo lang kasi alam ko mabait ka naman dahil mabait sila mama mo. Paliwanag ni Kara. Napahilot na lang sa kanyang ulo si Lord. Fine. But remember this. Ganito lang naman ako sa'yo dahil may kasalanan ka at yung baboy mo sa akin. You never said sorry, remember? Kaya kung ayaw mong ma-encounter yung medyo pangit na ugali ko, huwag kang magpapakita sa akin at yung maliit mong baboy. Piko na wika ni Lord. Kumunot naman ang kilay ni Kara. Hindi ka pa kumakain. Saan ka pupunta, Sir Lord? Habol ni Kara sa lalaking paalis na ng bahay. Pupunta ako sa kumpanya. Mamayang gabi pa ako makakauwi. Sambit ni Lord at inirapan siya.
Roon napamaang ang labi ni Kara habang nagtatanong sa sarili kung may nagawa ba siya dahil galit na naman ang binata sa kanya nang umalis ito. Napaka-moody, sambit ni Kara sa sarili. Nagpatuloy ang ganoong cycle nila ni Lord sa loob ng isang buwan. Madalas pa rin silang nagtatalo, subalit paunti-unti ay nagkakasundo at nagkakaintindihan naman silang dalawa. Hindi ka na naman kakain bago ka pumasok sa trabaho? Alalang tanong ni Kara sa binata. Maraan naman siyang nilingon ni Lord. Hindi na, nakapagkape naman na ako. Sambit nito. Agad pumalatak si Kara. Hindi maganda na panay kape ka lang. Magkakasakit ka pa sa ginagawa mo eh. Wait lang. Nagluto ko ng maaga. Magdala ka sa kumpanya para may makain kayo. Nakangiting sambit ni Kara. Roon napatitig sa kanya si Lord. Don't bother, Kara. Simpleng sambit ni Lord, subalit hindi nakinig sa kanyang babae at nagsimula ng magtakal ng mga pagkaing pwedeng baunin ng kanyang amo. Ito na! Tada! Sa pagiging energetic ni Kara ay mahinang napatawa si Lord. Yan, kainin mo yan lahat para hindi nag-aalala sa'yo sila Ma'am Cindy. Napaka-workaholic mo. Naiiling na lang siyang tinawanan ni Lord. Thank you for this. Sambit ng binata, matagal siyang napatitig sa maamong mukha ni Kara at roon ay may naramdaman siyang kakaiba. I'll go ahead. Paalam na lamang ni Lord bago tuluyang umalis. Nilalagnat ba siya? Namumulay. Nagtatakang tanong ni Kara sa kanyang sarili. Tibali na nga. Nagpatuloy sa kanyang trabaho si Kara. Nag-message na rin siya sa kanyang pamilya upang balitaan ang mga ito. Magpapadala po ako sa inyo bukas. Bili kayo makakain at mga gamot ni tatay. Sambit niya sa text habang nakangiti. Dumating ang tanghali. Nasa opisina si Lord habang nakatingin sa mga baon na hinanda ni Kara. Why am I feeling like this? Tanong ni Lord sa sarili. Konting effort lang naman yun na normal ginagawa ng mga katulong para sa amo nila. Pero bakit pakiramdam ko it has something I couldn't explain? Patuloy na pagkausap ni Lord sa kanyang sarili. Ayos ka lang? Tanong ng kaibigang si Mark. Napamulagat si Lord. Yeah. Sagot ng binata. Mahinang tumawang kaibigan. Akala ko kung ano nang nangyayari sa'yo eh. Bulong ko kasi ng bulong kanina pa. Sita nito sa kaibigan. Roon na palunok si Lord. Kinuha niya ang baonan ng pagkain bago tinikman ang mga niluto ni Kara. Ibang-iba yon sa mga nakasanayan niya. Para namang luto ng asawa yung kinakain mo. Napapatulala ka pa ha? Sambit ni Mark sa kaibigan. Asawa? Ulit ni Lord sa kanyang narinig. Roon may narealize si Mark. Damn! Don't tell me! Galing yan sa babae. Tapatin mo ako. Kay Kara ano? Hey dude, what happened? Akala ko ba kaaway mo? Bakit parang nag-iiba atang ihip ng hangin sa'yo? Pangaasar nito. Shut up. You're just overreacting. Bali ni Lord sa kaibigan. Subalit palihim siyang nag-text sa number ni Kara. I like the foods. Make more for me. Yung bagong luto sana, pakidala dito sa office ko. Thanks. Nakangiting send ni Lord sa number ng dalaga. Nang matanggap naman yun ni Kara ay agad siyang nasiyahan. At magmula ng araw na yon ay paulit-ulit na niyang ginawan at hinatira ng makakain ang binata. Lunch delivery! Sigaw ni Kara sa labas ng opisina. Hindi napigil ni Lord ang ngiti at agad na tumayo sa silya. Sir, here's your food. Fried kare-kare with bagoong, grilled chicken, and of course your favorite drink. Masiglang sambit ni Kara habang nilalabas isa-isang pagkain. Very good. Come, samahan mo akong kumain. Biglang sambit ni Lord. Nagkagulatan pa sila ni Kara. Ha? Sabay? Bakit? Nagtatakang tanong ni Kara. Muling namula ang tenga ni Lord. Gusto lang kitang makasabay kumain. Ayaw mo ba? Biglang naging masungit ang tono ni Lord. Wala naman akong sinasabi. Sige, medyo marami naman akong dinala. Saad ni Kara sa lalaki. Ngumiti naman ng malawak si Lord at agad na pinaupong dalaga. Siya na rin ang kumuha ng ekstrang plato at matyaga yung hinain sa harapan ni Kara.
Ako dapat gumagawa niyan. Sambit ng babae. Let me. Para makapagpahinga ka naman. Ani Lord, hindi naman ako pagod. Tsaka, isa pa, pinapasundo mo na kaya ako sa driver mo kaya mas lalong di nakakapagod. Sambit ni Kara. Delikado kasi kung mag-commute ka pa. Saad ni Lord bago pinagsandok ng pagkain si Kara. Ako na. Salita ni Kara at kinuhang pananandok kay Lord subalit dahil sa aktong yon ay aksidenteng naghawak ang kanilang mga kamay. Akto na nagdala ng kuryente sa kanila. Ako na. Kumain ka na. Utal na sambit ni Kara bago nagmamadaling nagsandok. Umiwas naman ang tingin si Lord bago nagsimulang kumain. Masarap ba? Tanong ni Kara sa lalaki. Palagi namang masarap ang luto mo. Bati ni Lord. Meka, malapit na magtampo si Nanay Marie kasi hindi ka na daw nagpapaluto sa kanya. Sambit ni Kara. Parehas naman silang tumawa ni Lord. Baboy ito, right? Tanong ni Lord. Feeling ko mas masarap to kung si Chimoy. Mahina siyang hinampas ni Kara. Bakit ba trip na trip mong ilutong alaga ako? Sigaw ni Kara kay Lord na kinahagalpak nito. Paano? Yung alaga mo, takaw-aksidente. Natatawang wika ni Lord. But kidding aside, hindi naman ako galit sa'yo tsaka sa alaga mo. But next time, mag-ingat kayo lalo. Yes po sir, sambit ni Kara at yumuko. Dahilan upang pitikin siya sa noon ni Lord. Bakit pala napadpad ka dito sa Maynila? Tanong ng lalaki. Kailangan eh. Wala na kasing mahanap na trabaho sa summer. Tapos yung tatay ko may cancer. Need niya ng tuloy-tuloy na chemotherapy kaya napunta ako dito. Kwento ni Kara sa kanyang buhay. I'm sorry to hear that. Ngayon, mas naiintindihan na kita. Wika ni Lord at tinawakan ng kamay niya. Don't worry. Hanggat nandito ka sa amin, wala ka magiging problema. Because even me, I can help you financially. Ayoko nga. Mamaya maging utang pa yan. Biro ni Kara. Tumawa naman si Lord. Pero seryoso, you can count on me. You're not just a servant in my family. You're also part of us now. And if you want to visit your family, sabihan mo lang ako. Iatid kita. Sa mga alok ni Lord ay nakaramdam ng saya si Kara. Maraming salamat Lord. Naiiyak na wika niya. Pero wag mo na siguro ngayon. Sa Pasko naman ay bala kong umuwi. Iipon mo na ako pang Noche Buena namin. Sumang-ayon naman sa kanya si Lord. Ikaw, nabalitaan ko. Ikaw na raw ang namamahala ng kumpanya niyo dito? Ang galing ha? Bati ni Kara sa lalaki. Maliit naman ang ngumiti si Lord. Yeah, it's a heavy responsibility to become a CEO, but it is also an honor since every members of our family have different roles. Si Kuya, siyang namamahala sa family business namin sa Amerika. Ako dito sa Pilipinas. Our youngest, nag-aaral pa but soon, for sure, sa kanya na mapupunta ang iba. Ani Lord. Nakakamanghang buhay mayaman. Siguro wala na kayong nararamdaman na lungkot dahil nasa inyo na lahat? Konklusyon ni Kara na kinailing ni Lord. You're wrong. Sa totoo lang, hindi porke mayaman ay masaya na. Minsan kahit nasa amin ang lahat, yung luho, lahat ng pera, parang may kulang pa rin. Malungkot pa rin dahil may mga hinahanap ka pa ring bagay na bubuo sa sarili mo. Bukod doon, business are full of secrets. I've never been at peace being in your position. Kaya kulang pa talaga. But I guess and I hope na tama nga yung nararamdaman ko ngayon. Marahang wika ni Lord sa dalaga. Ano yung nararamdaman mo? Inosenteng tanong ni Kara. Nagkatitigan ang kanilang mga mata. Sana nga nahanap ko na yung bubuo sa akin. Malumanay na sambit ni Lord habang ang matay nakatutok kay Kara. Hindi naman natinag ang dalaga bago maliit na ngumiti. Ang galing pala ng buhay mo. Parang jiggly puzzle. Binubuo. Humahagik-gik na sambit ni Kara. Roon ay mahinang napatampal sa kanyang noo si Lord dahil hindi naintindihan ng babae kung anong pinaparating niya at kung anong ibig niyang sabihin. Minsan slow ka rin talaga. Yan sigurong napapala mo kakasama mo sa baboy na yun.
Wala ka bang ibang kaibigan? Piko na sambit ni Lord habang kumakain. Si Chimoy naman sinisisi mo. Wala ka nang ibang nakita kundi si Chimoy. Chimoy. Napakabait ng baboy ko para maging deserving siya sa ganitong trato. Muling drama ni Kara na nagsanhi upang pitikin siya muli ni Lord. Sumasakit talaga ang ulo ko kapag kausap ka. Pagsisinungaling ni Lord sapagkat ang totoo ay masaya siyang makita at makausap araw-araw ang babae. Ako naman, masaya kasama ka. Kahit na hindi maganda yung una nating encounter, naging sobrang gaan na ng loob ko sa'yo. Kaya sana huwag kang magbabago, Lord. Sana palagi na lang ganito. Palaging masaya. Wika ni Kara. Pangako, hindi ako magbabago sa'yo. Pananda ni Lord. Subalit tila hindi sila kaya pagbigyan ng tadhana dahil habang nasa kalagitnaan sila ng pagkilala sa isa't isa ay isang trahedya ang kakasangkutan ni Lord at Kara. Masyadong traffic, gagabihin tayo masyado. Sambit ni Kara habang kausap ang nagmamanehong si Lord. Kaya nga, baka hindi tayo umabot sa opening ng program. Kara, ayos lang ba sa'yo if dumaan tayo sa ibang ruta? Tanong ni Lord. Agad namang tumango ang dalaga. Agad na lumiko si Lord, subalit ang rutang pupuntahan nila ay sadyang napakadilim at walang tao. I don't know kung bakit napili ng parents ko magtayo ng charity sa ganitong kalayong lugar. Reklamo ni Lord. Mahina namang tumawa si Kara. Marami kasing batang hindi naaabutan ng tulong sa mga probi-probinsya. Bumuntong hininga naman si Lord, subalit gumaan ang kanyang mga iniisip nang hawakan ni Kara ang kamay niya. Kalma ka lang, magkasama naman tayo. Matamis at simpleng wika ni Kara. Okay, sabi mo eh. Sambit ni Lord. Thank you so much for coming with me. Imbis na nasa bahay ka na lang now at nagpapahinga, pinili mo pang sumama sa akin. Ayos lang naman, gusto ko rin sumama sa ganito. Sa barangay namin, madalas din akong sumasama sa mga program para sa kabataan. Wika ni Kara na siya namang masayang pinakinggan lahat ni Lord. Subalit habang madilim at mahaba silang biyahe, ay bigla na lamang may sasakyan na humarang sa kabilang daan. Roon nagulat silang dalawa nang may 4 na lalaking lumabas. Konsenko! Labas! Sigaw ng isang lalaki sa kanila. Anong nangyayari, Lord? Tanong ni Kara. Mahinang napamura si Lord. Tauhan sila na mga kaaway namin sa negosyo. And I know they are here to foul play. Simpleng sambit ni Lord. Hala, anong gagawin natin? Nataranta na si Kara. Agad siyang hinarap ni Lord at hinawakan sa muka. Dito ka lang sa loob ng sasakyan. Akong lalabas at makikipag-usap sa kanila. Kahit na anong mangyari, wag kang aalis. Dahil hindi ko kakayanin kung may gagawin sila sa'yo. Naintindihan mo ba ako? Paalala ni Lord habang paulit-ulit na hinihimas ang mukha ni Kara. Ano? Ayoko. Hindi ako papayag. Hindi kita pwedeng hayaang humarap sa kanila mag-isa. Laban ni Kara. Ngunit inilingan lamang siya ni Lord. Hindi pwede. They are brutal. Pinipersonal nila ang sanay. Negosyo lang. Kaya listen to me this time. I know you're stubborn, but you have to follow my orders, not only as your boss, but because I care for you. Kaya stay here. Mariing utos ni Lord at marahang hinalikan ng noon ni Kara. Roon hindi na nakapagsalita pa ang babae matapos biglang lumabas sa sasakyan si Lord. We mean no harm. Just let us pass freely and safely, and no one will get hurt. Malamig na sambit ni Lord, subalit ang kamay niya ay nakaamba na sa dala niyang baril. Mag-isa ka na lang, Konsenko. Pero napakayabang mo pa rin. Sambit ng isang lalaki na kanang kamay ni Aberin. Sa loob ng kotse ay nakasubaybay lamang si Kara. Ilang beses na rin siyang tumawag sa emergency hotline, subalit nanlaki ang mga mata niya matapos masuntok si Lord. Lord! Sigaw ni Kara ng paulit-ulit. Masaktan si Lord ngunit palihim lamang siyang inilingan ng lalaki. Don't you dare! Wika ni Lord. Nagbabanta matapos lumingon ng mga lalaki sa loob ng kanyang sasakyan. May kasama ka? Natatawang tanong ng isa sa kanila at kinwelyuhan siya. Roon nakita ni Kara na nakasalampak na si Lord at hindi kumikilos. Pupuruhan ka lang namin dito tapos yung kasama mo naman.
Natatawang sambit nila Diego kaya mariin na pumikit si Lord matapos niyang makita ang pagtaas ng tubo. Hahampas na sana ito sa katawan ni Lord subalit isang bagay ang nangyari. Mga pisti kayo! Malakas na sigaw ng dalaga. Doon ay napamaang ang labi ni Lord matapos niyang makita na hinambalos ng kahoy ni Kara ang dalawang lalaki. Leche, may babae! Sigaw ng isang lalaki. Kiatay! Kiatay! Sigaw patuloy ni Kara. Kara, watch out! Sigaw ni Lord, nanlaki ang mata niya matapos makita na nasa harap na niya ang binata at hawak ang braso ng lalaking mananakit sa kanya. I told you, hurt me all you want, but don't ever dare touch my woman. Naging nakakatakot ang boses ni Lord. At doon nanigas at namangha ang buong sistema ni Kara matapos niyang makita kung paano sunod-sunod na patumbahin ni Lord ang mga lalaking kalaban. Are you okay? Utal na tanong ni Lord dahil sa hingal. Lord! Agad na tugon sa kanya ni Kara at umalalay. Nasaktan ka ba nila? Nag-aalalang wika ng binata at agad na tiningnan ng buong katawan ni Kara. Tell me. Roon ay may kung anong bugso ng damdamin na naramdaman si Kara habang nakita ang pag-aalala ni Lord sa kanya. Hindi ako nasaktan. Sambit ni Kara habang nakaalalay sa nangihinang lalaki. I'm glad nothing happened to you. Matapos sabihin yun ni Lord at tuluyan ng natumba ang kanyang katawan. Roon agad na napasigaw si Kara sa takot na baka may mangyaring masama sa isang kaibigan. Tulungan niyo kami! Paulit-ulit na sambit ni Kara habang lumuluha ang kanyang mga mata na yakap ang lalaki. Dumating naman agad ang responde at kinuha ang mga taong nagtangka sa buhay nila. Nandala na rin agad sa ospital ang binata, subalit labis pa rin ang alala ni Kara. Bakit naman kasi late ka na lumaban? Kaya mo naman pala sila. Umiiyak na wika ng dalaga. Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo? Paano ko magpapaliwanag sa magulang mo? At paano ako? Hindi naman pwede na habang unti-unti kitang nagugustuhan. Saka ka naman mawawala. Sambit ni Kara habang hawak ang kamay ng walang malay na si Lord. What happened here? Agad na napatayo si Kara matapos may isang babaeng pumasok. Nagmamadali itong lumapit kay Lord. What did you do to my Lord? Bintang ng babae. Wala akong ginagawa sa kanya. Wika ni Kara. Liar! Alam ko na ikaw ang kasama niya. Kaya nangyari to sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Wala kang may dudulot na maganda kay Lord eh! Sigaw sa kanya ni Samantha. Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong kinalaman sa nangyari. Matigas na saad sa kanya ni Kara dahilan upang agad lumapit sa kanya si Samantha at kinaladkad siya. Maybe hindi ikaw ang nanakit sa kanya. But none of this will happen kung wala ka. For sure, kayang-kaya naman sila labanan ni Lord eh. So maybe they used you against him. You became his weakness. That's why nangyari sa kanya to. Puro bintang sa kanya ng babaeng kaharap. Napiko naman si Kara. Akapal naman ang mukha mong pagbintangan ako. Si Lord nga walang sinabi. Tsaka isa pa, hindi pa siya gumigising. Wala pa siyang statement kaya wala kang karapatang magsalita ng tapos on his behalf. At saka sino ka ba? Bigla-bigla ka na lang nasulpot dito. Patol ni Kara, sanhi upang mapamaang sa kanya si Samantha. You're Kara, right? The probinsyana girl he dated to. Marami akong alam about you and Lord. And I am confident that you're no good for him. Sigaw sa kanya ni Samantha, sabay tulak sa kanya palabas sa room ni Lord. And by the way, I am Lord's girlfriend. At mula ngayon, pinagbabawalan na kitang lumapit sa boyfriend ko. Matapos sabihin yon ay agad siyang pinagsarahan ng pinto nito. Doon ay tila sinaksak ang puso ni Kara. Hindi dahil sa mga sinabi ni Samantha, ngunit dahil sa nalaman niyang may kasintahan pala si Lord. Ano ba? Bakit ka ba nasasaktan? Ikaw lang naman ang nagbibigay ng meaning sa mga ginagawang trato sa iyo ng tao na yon. Tsaka, kaaway ka niya. Bukod dun, katulong ka lang ng pamilya niya. As if naman magustuhan ka niya. Sambit ni Kara sa sarili habang nagpupunas ng luha.
Isang linggo din sa ospital si Lord at mula ng araw na yon ay hindi na muling dumalaw si Kara sa lalaki. Kara, Tawag sa kanya ni Lord. Naglalakad na ito habang may mga bakas pa rin ng sugat sa muka. Come on Lord, ihatid na kita sa room mo. Subalit humarang muli sa kanila si Samantha at nilayo na si Lord. Doon napakamot ang kilay ng binata. Iwas lamang ang panay, ginagawa ni Kara, lalo na ngayong magkasama sila. Kara, ngayong gabi, ikaw munang umakyat sa kwarto ni Lord. Ikaw na munang gumamot sa sugat niya. Sambit ni Nanay Marie isang gabi habang nag-aasikaso sila. Po, pero tatanggi sana si Kara. Wala nang pero-pero. Marami kasi akong kailangan gawin dito sa baba. Kaya ikaw na munang bahala sa kanya. Ngunit pinutol siya agad ng mga utos ng mayordoma. Walang nagawa si Kara kundi umakyat sa ikatlong palapag kung saan naroon si Lord. Doon naabutan niya ang lalaki na mag-isang ginagamot ang sugat sa dibdib. Tulungan na kita! Agad na tugon ni Kara at nagmamadaling lumuhod sa harap ng binata bago sinimulan ang paglalagay ng gamot sa mga sugat nito. bakit hindi mo na ako pinuntahan sa ospital? Tanong ni Lord, napalunok si Kara. Kara, Tawag muli ng lalaki. Umiling ang babae. Hindi naman mahalaga kung dadalawin kita o hindi. Isa pa, marami namang pumupunta para sa'yo. Imposibleng kailanganin mo pa ako. Nagtaka si Lord sa naging sagot ni Kara. bakit pakiramdam ko lumayo ka? Tanong muli ni Lord. Hindi ako lumayo. Kailangan ng talagang ganito dahil katulong ako. Hindi pwedeng malapit tayo palagi. Diretsong sambit ni Kara habang patuloy sa ginagawa. But I want you close. Mariing sambit ni Lord. Nabitawan ni Kara ang bulak. Bukod doon, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo for saving me. Kung hindi mo ginawa yun, mas malala sigurong nangyari. Kaya utang ko sa iyo lahat. Ani Lord. Tumango naman si Kara habang hugot ang sariling hangin. Trabaho ko din yun. Wala yun. Sa'yo nga ako nagtataka kung bakit mas gusto mo kong i-keep safe. Nagtataka din ako kung bakit nagpabugbog ka pa. Gayong kaya mo naman pala silang lahat. Hinayaan mo pang masaktan ka. Matigas na wika ni Kara at niligpit ng mga gamit. It's because of you. They warned me na sasaktan ka nila. That's why tinago ko na kasama kita. Dahil gusto ko huwag kang masaktan. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung dumapong mga kamay nila sa'yo. Matigas na sambit ni Lord. Doon tumaob ang nililigpit ni Kara. Tama pala si Samantha. Bulong ni Kara. What? Nagtatakang tanong ni Lord. Hindi mo naman dapat ginawa yun. Kaya kong saluhin ang mga pananakit nila. Kung sakali, huwag lang masaktan ng anak ng amo ko. Kaya sana hindi mo ginawa yun. Malamig na usal ni Kara at tatayo na sana subalit agad na hinawakan ni Lord ang kamay niya. I did that because I love you. Sinserong sambit ni Lord. Roon napasinghap si Kara. I chose to do that in order to keep you safe. Dahil kargo kita. Dahil gusto ko alagaan at protektahan ka. Dahil mahal kita, Kara. Paulit-ulit na sambit ni Lord sa kanya. Subalit isang malakas na sampal ang ginawad ni Kara. Para saan yun? Gulat na sambit ni Lord. Manahimik ka! Sigaw ni Kara. Ang lakas naman ng loob mo sabihin lahat ng yan. Na mahal at gusto mo ko. Gayong may girlfriend ka. Gayong may girlfriend ka na hindi mo alam. Alalang-alala sa'yo habang nasa ospital ka. What? Naguguluhang sambit ni Lord. Bakit? May bala ka bang gawing side chick at kabit ako? Dahil mahirap lang ako at akala mo papatulan kita kahit may girlfriend ka? Dahil thrilled ka na maka-encounter ng weirdong probinsyana na kakagat sa'yo? Naiiyak na wika ni Kara habang masamang nakatingin kay Lord. Kara, I don't understand you. Malumanay na sambit ni Lord at agad na hinilang dalaga bago siya mahigpit na niyakap upang mapakalma. Hindi ko maintindihan. May girlfriend ka! Girlfriend mo si Samantha kaya huwag mo sabihin sa akin na gusto mo ako.
Huwag mo naman laruin ang damdamin ko dahil lang nararamdaman mo na may gusto ako sa'yo. Huwag mo naman ako isabit sa ganitong bagay dahil ayaw ko makasira ng relasyon. Napaiyak na si Kara dahil inakala niyang nilalaro siya ni Lord. What? Kara, no. Doon tila nalinawan na si Lord sa mga nangyayari. This is all misunderstanding. Samantha is not my girlfriend. She's not my girlfriend. Matapos marinig ang sinabi ni Lord ay unti-unting napatigil sa kanyang pagmamatigas si Kara. Ano yun? Naguguluhang sambit ni Kara. Anong hindi mo siya girlfriend? Yun ang sinabi sa akin ni Samantha kaya nga hindi na ako lumapit sa'yo para hindi ko kayo magulo. Agad na hinawakan ni Lord ang mukha ni Kara upang paulit-ulit sabihin sa kanya na hindi yon totoo. Samantha is not my girlfriend. She's just my friend. Well, dati fling. But it all ends in college. Now we're just friends at walang kahit na ano sa amin. I don't know kung bakit niya sinabi sa'yo yun. But sa akin ka maniwala. Wala akong karelasyon now. At ang tanging nakikita ko lang na makakarelasyon ko sa future ay ikaw. Dahil gusto kita. Gustong gusto na kita, Kara. Please believe me. Nakikiusap ang tinig ni Lord habang sinasabi yon. Sa akin ka lang maniwala, please. I know naman marami kang iniisip. I know hindi din maganda yung unang tagpo natin. But it's all gone after I got to know you deeply. Lahat nagbago. Lahat binago mo, Kara. At itong nararamdaman ko. Matagal ko nang nararamdaman sa'yo at paulit-ulit kong handang patunayan lahat ng mga nararamdaman ko sa'yo. Buong pasensya na sambit ni Lord bago nilubog ang mukha ng dalaga sa kanyang dibdib bago ito magaan na niyakap. Please believe how deeply I am in love with you, my prom girl. Bulong ni Lord sabay halik sa ulo ni Kara. Roon na hindi agad makapagwika ng salita si Kara sapagkat hindi niya inaakala lahat ng mga sinabi ni Lord. Gusto mo ko? Gulantang na ulit ni Kara. Mahal. Pagtatama ng lalaki sa kanya. Nanginginig na humawak si Kara sa mukha ni Lord. And how I wish na tama lahat ang narinig ko sa'yo kanina. Nakangiting sambit ni Lord sa dalaga. Anong sinabi? Kunot noong tanong ni Kara. That you like me. Patanong na wika ni Lord. Roon ay nahihiyang yumuko si Kara bago tumango. Tama ka naman sa lahat ng narinig mo. Gusto kita, sa totoo lang. Hindi dahil mayaman at gwapo ka, kundi dahil sa paraan kung paano mo ko itrato. Nung una akala ko normal lang dahil baka ganun ka lang sa lahat. Tumingin sa kanya si Kara. Pero patagal ng patagal, yung normal na yon hindi na nawala sa isip ko. At nung nakita ko kung paano mo ko ipagtanggol, doon ko mas na sigurong nararamdaman ko para sa'yo. Na gusto kita. Pero alam kong imposible dahil kung titingnan, katulong lang naman ako sa buhay mo. At maging akin kay sadyang napaka-imposible talaga. Punong-puno ng pagtatalong isip ni Kara. Kara, walang imposible. Hindi sukatan kung ano ka, kung ano ko, kung mag-ano tayo sa bahay na to. Dahil yung nararamdaman ko sa'yo, mas mataas pa yon sa kahit na anong posisyon at handa akong patunayan yun sa'yo. Malambing na saad ni Lord sa babae. Pero paano mga magulang mo? Tanong ni Kara. Wala kang dapat ikabahala sa kanila. Matagal nang alam nila mom and dad ang nararamdaman ko sa'yo. At inahayaan lang nila akong makahanap ng tiyempo magtapat sa'yo. Tanggap nila tayo, Kara. Kaya ikaw at ang pagtanggap mo na lang sa akin ang hinihintay ko. Wika ni Lord. Gulat man ay nakangiting tumango si Kara. Medyo nahihiya na tuloy akong humarap kila Ma'am Cindy. Pero kung ganun ang sitwasyon, sobra akong nagpapasalamat. Salamat sa pagtanggap. Maluhaluhang sambit ni Kara bago magaan na hinalikan ng labi ni Lord. Doon nagulat ang binata. Regalo lang, sabay silang tumawa. Ipapakilala din kita kila tatay. Sigurado kong magiging masaya sila para sa atin. Sabi ni Kara. Sumang-ayon naman si Lord. I will wait. I love you, Kara.
Bulong ni Lord sa kanyang tenga at paulit-ulit yung hinalikan. Mahal din kita, Lord. Tugon ni Kara. Hanggang sa unti-unti nang magtagpo ang mga labi nilang dalawa. Mababaw na halikan lamang yon, ngunit unti-unti itong naudyok sa isang mainit na pangyayari. Kara, stop me if you don't want it, please. Nagikiusap na sambit ni Lord sapagkat nararamdaman niya na nawawala na siya sa kontrol na kanyang pag-iisip. Ngunit umiling lamang si Kara. Ayos lang sa akin. Simpleng salita lamang yon sa dalaga, subalit labis itong nagpadala ng kakaibang silakbo kay Lord. Salitang nag-udyok upang makagawa sila ng bagay at tagpong hango sa init ng pag-ibig at pagmamahalan nilang parehas. Thank you for doing this with me. Sambit ni Lord matapos habang yakap ang pawisang katawan ni Kara. Panagutan mo lahat ng nangyari, Lord. Pagod na wika ni Kara at mahinang kinurot ang lalaki. Tumawa naman si Lord habang hinalikan ng noon ng babae. Kahit hindi mo sabihin, yan ang gagawin ko para sa'yo, Kara. Alam kong imposible pero gusto na kitang pakasalan agad bukas. Gusto kong maging akin ka na talaga. Natatawang sambit ni Lord sa babaeng mahal. Inirapan lang naman siya ni Kara. Hindi ka pa nga namamanhikan? Bulong ng babae. Pwede ko namang gawin yun. Pumunta tayo agad sa Samar para bukas pumayag na silang maikasal tayo. Sa sinabing yun ni Lord ay agad siyang kinagat ni Kara. Biro lang, pero sana mangyari. Dahil kahit gaano pa man kahabang panahon, ikaw lang gusto kong pakasalan. Malambing na salita ulit ni Lord bago siya niyakap. Maraming salamat, Lord. Pangako, hindi ako mawawala sa tabi mo. Pangmatagalan na to, sagot naman ni Kara. At sa loob ng gabing yon ay puro masayang pagsasama nilang namutawi. Ngunit ang kinabukasan ang pinakamalagim na tagpo para sa buhay ng dalagang si Kara. Hello, Nanay? Bakit po kayo napatawag? Tanong ni Kara kinabukasan matapos makita na sunod-sunod ang naging pagtawag sa kanya ng kanyang ina. Anak, pwede bang umuwi ka muna dito? Sa tindi ng pag-iyak ng kanyang ina ay may hindi na agad magandang kutob si Kara. Ano pong meron? Tanong ng dalaga. Nag-aalala naman siyang tiningnan ni Lord. Ang tatay mo, pumanaw na. Sa balitang yon ay agad na nabitawan ni Kara ang kanyang cellphone. Mabilis ding nanghina ang kanyang binte, kaya nagmamadaling tumakbo si Lord at sinalo ang babae. Iha, anong nangyari? Alalang tanong ni Cindy. Ngunit ang sunod-sunod na pagpatak lamang ng luha ni Kara ang sumagot sa kanila. Baby, what happened? Sabihin mo sa akin. Alos sa kanya ni Lord bago siya hinawakan sa muka. Pwede po ba akong umuwi ngayon? Yun lamang ang nasabi ni Kara, kaya ang mga konsengko ay agad na nagkatinginan dahil sa gulat at pagtataka. Bakit naman biglaan, Iha? May nangyari ba? Puno ng pag-aalala ang tinig ni Cindy habang nakaluhod sa harap. Si tatay po, wala na. Matapos sabihin yon ay tuluyan ng napahagulgol si Kara. Napatakip naman sa kanilang bibig ang mag-asawa at agad na nakiramay sa nagluluksang dalaga. I'm sorry to hear that, Iha. Nakikiramay kami sa inyo. And yes, of course, pwede kang umuwi. If you don't mind, hayaan mong ipahatid ka namin kay Lord para mas ligtas. Alok ni Cindy, subalit agad na umiling-iling si Kara. Hindi na po, kaya ko na po, ma'am. Sambit ni Kara. No, Kara. Hindi ako papayag na aalis ka mag-isa. Mariing tutol ni Lord sa desisyon ng dalaga. Tigalgal siyang tiningnan ni Kara. Marami kang trabaho. May problema din ang negosyo niyo dahil sa banta ng mga aberin. Kaya mas magandang manatili ka dito. Kailangan ka nila, tita. Kailangan ka ng kumpanya at kaya kong sarili ko kaya pakiusap. Unahin mo munang sarili at pamilya mo, Lord. Ayos lang ako. Yun ang sambit ni Kara, subalit ang luha niya ay patuloy sa pagbagsak. She has a point, Lord. Sambit ni Drake habang nakatingin sa nag-aalalang anak. Baby. Pangungulit pa rin ni Lord. Lord, pakiusap. Pamimilit din ni Kara. Marahas na napahinga si Lord. Fine. But hindi ka aalis mag-isa. Ipapadala ko sa'yo si Manong Ben. Iatid ka niya at hanggang sa pag-uwi mo sa akin, makakasama mo siya.
Ito lang ang tanging paraan para makasiguro ko na ligtas at maayos ka makakabalik sa probinsya nyo, Kara. Kaya sana hayaan mo na ako. Yun ang tanging pakiusap ni Lord sa kanya. Hindi naman na tumutol si Kara at pumayag na rin. Doon ay nagmamadali siyang nagdala ng gamit at umalis. Naging sobrang bilis lang ng biyahe, subalit ang pagdating ni Kara sa kanilang tahanan ay sadyang napakabigat para sa kanya. Tatay! Yun lamang ang paulit-ulit na sambit ni Kara. Ikaw ang hinanap niya hanggang sa huli. Umiiyak na saad ni Lorena, dahilan upang mapuno ng pagsisisi si Kara. Patawarin mo ko, Tay! Kung hindi ako nakaabot. Sambit ni Kara sa labi ng ama bago napahagulgol. Ang burol ay naging mabilis lamang. Humantong din agad sa libing malipas ang 5 araw. Ngunit kahit natapos na ang libing at umusad na ang ilang linggo, ay hindi pa rin bumabalik sa kanyang sarili si Kara. Kara, kumain ka na anak. Pakiusap ni Lorena. Ate, tawag ng mga kapatid ni Kara. Anak naman, hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Naiiyak na sambit ni Lorena sa kanyang dalaga. Nagsisisi ako. Hindi ko man lang naabutan na buhay si tatay. Samantala, napakarami ko pang pinangako sa kanya bago ko umalis. Sinabi ko pa sa kanya na gagaling siya. Tapos hanggang sa huli, nabigo ko lang ulit siya. Muli ay mahinang napaiyak si Kara dahil sa paninisi sa sarili. Anak, hindi mo kasalanan ang nangyari sa tatay mo. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam ko at alam ng tatay mo na ginawa mong lahat para maipagamot siya. At kung alam mo lang, sobrang pasasalamat niya sa'yo. Paglilinaw ni Lorena sa malungkot na isipin ni Kara. Pero nabigo pa rin ako, iligtas siya, nanay. Humikbi si Kara habang sinasabing mga yon. Hindi ka nabigo, anak. May mga pangyayari lang talaga na hindi natin kontrolado. At isa na doon ang buhay ng tatay mo. Sinabi niya rin naman sa amin na pagod at nahihirapan na siya. Kaya siguro pinili na niyang magpahinga. At yun din ang gusto ng tatay mo para sa'yo. Ang gusto niya, magpahinga ka na. At ang huli niyang habilin sa amin ay hayaan kang mamuhay ng normal. Masaya at walang responsibilidad na iniisip. Kaya pakiusap, anak. Tama na to. Niyakap siya ng mahigpit ni Lorena. Napuno naman ng iba't ibang iyak ang maliit nilang bahay dahil sa nangyari. Marami kaming naghihintay sa pagbalik mo, Kara. Ako, ang mga kapatid mo. Si Lord, kaya kalimutan mo ng mga nangyari. Maging masaya na lang tayo para sa tatay mo. Matapos marinig yon sa kanyang ina ay tila unti-unting natauhan ang natutulog na sistema ni Kara. Si Lord, sambit ni Kara sa kanyang sarili. Nandito ako. Lahat ay napatingin matapos magsalita ng lalaki. Roon muling namuo ang luha ni Kara. Sumunod ka? Saad ni Kara sa kasintahan. Dahil nabalitaan kong nangyayari sa'yo dito. Hinaplos ni Lord ang mukha ni Kara. Wala kang kasalanan, mahal ko. Alam naming lahat dito na ginawa mong lahat ng makakaya mo. And I know your father is very proud of you. Because he had a daughter who's a fighter, dedicated and very family-oriented. So fool yourself, please. Come back to us. Nakikiusap na sambit ni Lord bago mahigpit na niyakap ang kasintahan. I'm sorry. Yun lamang ang paulit-ulit na sinasabi ni Kara kay Lord at sa buo niyang pamilya na nauunawaan naman nilang lahat. We will move forward. Pangako ni Lord. Subalit lahat sila ay napaatras nang biglang tumayo si Kara at nagmamadaling tumakbo papunta sa lababo at sumuka. Kara, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Alalang tanong ni Lorena habang hawak ang anak. Wala, sambit ni Kara at muling sumuka ngunit wala naman siyang nailalabas na kahit ano. Huwag po kayong mag-alala, baka dahil lang to sa wala akong maayos na kain, assured ni Kara sa buo niyang pamilya. Subalit sa ilang araw pa nilang pananatili doon ay paulit-ulit na pansin sa kanya ang patuloy na pagduduwal sa umaga. Akin na nga yung mangga sa kayong bagoong. Bilis! Utos ni Kara sa bunso niyang kapatid.
Pahikuha nga din yung suka sa ref, Jiggy. Sige na, naglalaway talaga ako dun eh. Nagtataka man ay sumunod ito sa kanya. Sarap na sarap pa itong kumain kaya naman napatanong na ang ina. Buntis ka ba, Kara? Seryosong tanong nito. Doon nagkatinginan si Kara at Lord. Marami na rin akong napapansin. Sambit ni Lord, yung pagsusuka mo, yung mga kakaibang kinakain mo, yung panay pagtulog mo. And then I remember, it's more than 1 month after what happened between us. Lord, tawag ni Kara. Magpapacheck up tayo. Sambit ng lalaki. Kaya bilang paninigurado ay agad silang nagpa-check up at doon tumambad ang balita na buntis nga si Kara. You're really pregnant. Maluhaluhang balita ni Lord. Nakamaang naman ang bibig ni Kara at ang kanyang pamilya ay gulat man subalit napapalakpak. Hindi ko inaasahan to, bulong ni Kara. Kaya na ba natin, Lord? Kaya na ba nating bumuo ng pamilya? Ano na lang sasabihin natin? Bago pa lang tayong nagsasama. Hush, don't mind that. Of course, kaya natin. Paninigurado sa kanya ni Lord. Anak naman, matapang ka. Alam kong kaya mong maging isang ina sa anak mo. Puno ng tiwalang wika ni Lorena. Pero unplanned pa po lahat ng to. Natatakot na sambit ni Kara, ngunit isang mainit na kamay ang humawak sa kanya. Baby, I know you're scared now. Alam ko nag-aalala ka rin sa magiging future ng magiging anak natin. At alam ko na sobrang nababahala ka dahil wala pa naman ito sa plano. Pero hindi na tayo pwedeng mag-back out now. This baby, it's a blessing. It's a blessing for us. Masayang sambit ni Lord habang nakikipag-usap sa kanyang kasintahan. Natatakot ako, Lord. Wala pa naman akong experience sa mga ganitong bagay. Paano na lang kung magkaroon ng problema? Paano na lang kung mapahamak ako dahil sa pagbubuntis ko? Napanood ko may mga namamatay sa panganganak. Paano kung maging isa ako doon? Hindi pwede yun. Akong bumubuhay sa pamilya. Kara, shh, calm down. Walang masamang mangyayari sa'yo at sa magiging anak natin. Magiging maingat tayo parehas. Aalagaan kita. Kung kailangan, araw-araw at oras-oras nasa tabi mo ko. Gagawin ko para lang masiguro na okay kayo ng anak natin. Wala kang dapat ikatakot. Talanggat kasama mo ko. Walang masamang mangyayari sa'yo o sa inyo. Ang mga salita ni Lord ang nagpakalma kay Kara. Tama si Lord, anak. Hanggat nagtutulungan kayong dalawa, walang masamang mangyayari. At saka isipin mo, what if itong regalo sa'yo ng tatay mo? Naalala mo noon? Palagi niyang sinasabi sa'yo na ang isa sa mga pangarap niya para sa'yo ay makabuo ka ng sarili mong pamilya. Ito na yun, anak. Nasa tamang edad ka na din naman. Ang bawat salita ng ina niyang si Lorena ay tila isang haplos sa puso ni Kara. At bukod doon, iha, makakasama mo naman kami. Para na kitang anak. At lalo ngayon na magkakaapo na kami sa inyo ni Lord, mas lalo ka naming aalagaan. We will provide you safe care and security. Just don't doubt this pregnancy because your child is a blessing for all of us. Ang pamilya naman ni Lord ang nagsalita, kaya muling napatingin si Kara sa kanyang kasintahan bago ito maliit na tinanguan. Tulong-tulong at sama-sama na kaming nakikiusap sa iyo dito, mahal. Lahat kami nagtitiwala na kaya mo. Lahat kami naniniwala na ito man ang unang beses pero alam namin na magiging mabuting ina ka sa anak natin. Tumawa si Lord. Kung kahit simoy nga, naging mabuti ka. Sa baby pa kaya natin? Sa sinabi niyo ni Lord ay napuno ng tawanan ang maliit na hospital room na kinuha nila. Walang dapat pagdudahan, Kara. Mahal kita at hanggang nagmamahalan tayo, sigurado ko na mapupuno din natin ang pagmamahal ng anak nating dalawa. Tuloy-tuloy lamang ang panlalambing at pananalita ni Lord. Si Kara naman ay magaan na napahawak sa kanyang tiyan habang ang kanyang labi ay unti-unting umunat sa isang malawak at sinserong pagkakangiti. Magkakaanak na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Lord. Kung wala ka siguro, hindi ko kakayanin ang lahat ng mga nangyari sa akin.
Salamat dahil nakilala kita. At ngayon hindi man natin ine-expect parehas. Magkakaroon na agad tayo ng pamilya. Sambit ni Kara sa lalaki. Yumuko naman sa harap niya si Lord. I'm sorry din, Kara, mahal. Sa sinabing yun ni Lord, ay agad na kumunot ang kilay ni Kara. Saan ka humihingi ng pasensya? Nagtatakang tanong ni Kara habang nakatingin sa lalaking kasama. Dahil nauna pang mangyaring lahat ng to bago kita pakasalan. Wika ni Lord. I know how conservative you are. Alam ko kung gaano mo pinapangalagaan ang sarili mo kaya humingi ako ng pasensya kung nakabuo tayo ng hindi muna kita naiharap sa altar. Pero pinapangako ko sa iyo, Kara, hindi ka manganganak nang hindi tayo kasal. Tila paiyak na si Lord sa kanyang mga sinabi. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Mariing sambit ni Kara habang pinandilatan ng mata si Lord. Magpapakasal na tayo. Papakasalan na kita. Hindi pwedeng lumabas ang anak natin na hindi pa kayo konsengko. Namumula ang mga mata ni Lord. Roon ay agad na napabangon sa hospital bed si Kara matapos na lamang biglang lumuhod ni Lord sa kanyang harapan habang ang kamay ay may hawak na singsing. Saan mo naman nakuha yan? Pasigaw na tanong ni Kara. You already had that ring bago pa man kayo magka-label. Palagi niya kasing sinasabi sa amin ng mami niya na pagkakasalan ka na agad niya. And I guess itong chance na to yung nahanap niya para mag-propose sa'yo. Natatawang sambit ni Drake habang nakaturo sa anak. Shut up, Dad. Saway ni Lord. But he's correct. Bago pa man talaga ako magtapat ng nararamdaman ko sa'yo, namili na agad ako ng singsing. Because I want our relationship to last till beyond. To end up being married. Ganun ko nakikita ang future ko with you, Kara. Sa sinasabing yun ni Lord ay bakas na bakas ni Kara ang pagiging seryoso at sincero ng binata. Hindi mahalaga sa akin ang haba ng panahon. Basta nung nakilala kita at minahal kita. Ang mahalaga na lang sa akin ay makasama ka. At pangako, ibibigay ko lahat. That's why I am now kneeling in front of you to ask. Will you marry me, my Kara? Umaasang tanong ni Lord. Roon ay napasinghap si Kara. Please say yes. Maliit namang ngumiti si Kara. Of course. Kahit ano pa yan, papakasalan kita. Sa sagot na yon ni Kara ay agad na pamaang ang labi ni Lord. Oh my God, she said yes. Hiyaw ni Lord sa mga tao. Damn it. Thank you so much, baby. Agad din niyakap niyang mapapangasawa. Anak, we will be a big happy family. I promise to take care of you and your mother. Pangako ni Lord sa anak bago niya tiningnan si Kara. Mahal na mahal kita, mahal ko. Matamis na wika ni Lord habang hawak ang mukha ng dalaga. Thank you so much for coming into my life. Sobrang blessful ko sa'yo. Maging ako, Lord. Kaya yes, kahit ano at kahit anong mangyari, sa iyo lang ako sasama. Mahal na mahal din kita. Ikaw at ang magiging anak natin. Sa sagot na yon ni Kara ay tila natunaw ang puso ni Lord. Roon ay masaya silang nagyakap habang paulit-ulit na pinagpapasalamat sa may kapal ang pagtatagpo nilang dalawa sa hindi inaasahan at magulong kapalaran.